ang iyong nararanasan. Nandito ako't ika'y aking tutulungan. Sandigan ang lakas, tunay na kaibigan, nasa iyo'y nagmamahal. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. O sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Ito ay sinabi mo rin na kahit ako'y nagkakasala, ako'y iyong patatawarin at itatama sa maling nagawa. Walang makakapigil sa aking damdamin na ipapadama lagi sa'yo. Kahirapan man, tabako, kamatayan, walang makapag-iwalay sa pag-ibig ko sa'yo. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Oh, 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 Yan ang tapat mo salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala na. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Oh, sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Oh, Diyos, sa iyong salita'y wala nang makahahadlang. Good afternoon po, everyone. Ako po si Julius Gutierrez po, from Access GCF. I'm glad that I'm here po to share the Word of God, and masaya po ako dahil nabigyan po ako ng opportunity to share po ang salita ng Panginoon sa inyo ngayong hapon. Medyo maiksi lang po yung na prepare kong
na ituturo ngayon. Pero I ask for the Lord guidance, and I know He guides me po ngayong hapon na to para may deliver itong preaching ko po na ipaparating sa inyo. And thank you rin po dahil dito po tayong lahat ngayon upang makarinig ng mensahe mula sa Panginoon. Bago po tayo mag-start, inaanyayahan ko po muna lahat na manalangin at pumikit at samahan ako sa pananalangin. Yes, Lord, Father God, maraming salamat, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon, na nandito po ang bawat isa na nakikinig, Panginoon, sa screen, Panginoon, na nanonood ngayon, Panginoon. Bless them, Panginoon, na sumaka nila, Panginoon, ang salita niyo, Panginoon, ng banal na Espiritu, Panginoon, ay mag-work sa kanilang buhay, O Lord God. Yes, Lord, maraming salamat, Panginoon, sa abundance blessings, Panginoon, at sa walang sawang biyaya, Panginoon, pag-aaraga sa amin, Panginoon. Lord, let us come to you. Papasukin niyo po kami, Panginoon, sa yung buhay, sa aming buhay, Panginoon, na pumasok po sa aming buhay, Panginoon, at puspusin mo kami, Panginoon, ng karunungan, Panginoon, at ang inyong banal na Espiritu, Panginoon. Maraming salamat po, Panginoon. Sa iyo lamang po ang papuri pa. Salamat sa matamis na pangalan ni Jesus. Lahat po ay ng papuri sa iyo lamang, Panginoon. In Jesus' name, Amen. Ang ano po natin ngayon, ang title po natin is, pwede pong pa-scroll sa next slide po. Ang title po natin ngayon is, The Life is Empty Until God Fulfill It. Ito po yung napili ko. Ito yung pinag-pray ko po na tumatak po sa isip ko po na ang buhay natin dati kasi ang buhay po natin dati nung di po tayo nakakilala kay Kristo. Ako din po as my experience through the journey po sa pananampalataya. Ano po siya, empty. As in yung lalagyanan po na walang laman. Talaga pong masasabi mo po yung buhay mo na walang direksyon or patutunguhan. Parang hirap ka po na lumaban sa araw-araw na pamumuhay. Ganun. Yun po yung kaya po napili ko po itong title na to kasi po related po sa akin at alam ko pong ma-relate din po sa lahat ng bawat mananampalataya na nandito sa harap po ng screen na to. Then pa-next po, brother. Yung napili ko pong teksto is 1:663. ASND version po. Ang Espiritu ay siyang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay mula sa Espiritu at nakapagbibigay buhay. Ito po yung napili ko salita kasi it reminds us na ang sinasabi ng Panginoon na yung kanyang Espiritu ay siyang nagbibigay buhay. Di ba po may sinabi po sa isang talata na ang Diyos ay yung salita, ang Diyos ay ang salita. Kaya po ito pong na to, parang inire-remind po tayo na kung hindi po natin pahihintulutan ng Diyos na mag-work sa ating buhay or hindi po natin siya papasukin, please, hindi po mag-work yung mga bagay na dadalangin po natin or hindi po tayo magkaroon ng parang peace of mind po sa ating mga sarili or yung mga hinahanap po natin na katanungan which is nasa Lord lang po natin mahanap kung papasukin po natin siya sa buhay natin. Then, pa-next po ako. Hindi po. Sa akin po unang puntos, ito po is God bring us hope. So why God bring us hope? Unang-una, when our lowest moment, karamihan po sa atin is, di ba, pag may mga bagay na, halimbawa, dumating tayo sa punto ng problema na parang hirap na tayo, alam ko po na bawat isa sa atin is may pinagdadaanan po ganung problema. Which is unang tinatawag natin is si Lord. Like halimbawa na lang po, minsan napapa-Diyos ko na lang po tayo sa hirap ng sitwasyon ng buhay natin. Then dito na po papasok yung God bring us hope. Sabi po sa Salmo 62:5-6, ang Espiritu ay siyang nagbibigay buhay, hindi ito magagawa ng tao. Ang mga salitang sinabi ko sa inyo ay mula sa Espiritu at nakapagbibigay buhay. Ito po, dito na po papasok yung
yung kung paano po natin papapasukin yung Panginoon sa ating buhay. Kasi po, una-una, hindi po tayo magkakaroon ng pag-asa kung wala po ang Panginoon sa ating buhay. Kumbaga po sa halaman, wala po tayo sa sa lupa. Hindi po tayo nakabaon. Hindi po tayo mabubuhay hangga't wala yung soil na para tataniman po natin. Ganun din po sa Panginoon. Kung hindi po natin papapasukin yung Panginoon sa ating buhay, magiging nonsense po yung paghingi po natin ng 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 mga daing po natin sa ating mga buhay. Hindi po siya mag-work as in po kapag hindi po natin pinapasok ang Panginoon sa ating buhay. Then, nagbumula po ang pagpapasok sa ating Panginoon sa pagtanggap po sa Kanya. So, paano po natin tinatanggap ang Panginoon? Unang-una po, sa pakikinig po ng mensahe, sa pamamagitan po ng pagbubulay-bulay ng salita ng Panginoon, sa ganung paraan po, mapapapasok po natin ang Panginoon sa ating buhay. Then, sa pagbubulay-bulay po natin ng mga salita, doon na po tayo magkakaroon ng karunungan tungkol po sa ating Panginoon. At ang Panginoon po ang siyang mismo maggagabay sa atin sa journey po sa pananampalataya po natin. And then doon na po papasok yung God bring us up. Sa po na yun, sa journey po na yun, matututunan po natin doon na bilang Kristiyano, hindi po madali ang isang buhay, marami po pagdadaanan. Pero dahil po pinapasok na po natin si Lord sa ating buhay, magkakaroon po tayo ng pag-asa na binibigay po ng Panginoon. Dahil po ang Panginoon is ang source po ng ating kalakasan, and then siya po ay ang nagbibigay ng ng pag-asa sa mga bagay na pinagdadasal po natin tungkol sa Kanya. Mga bagay na kahilingan natin, personal man yan, sa pamilya, sa church family po. Ang Diyos po ang nagbibigay pag-asa sa mga pinapanalangin po natin. Kailangan lang po natin matutong maghintay dahil po ang Panginoon is hindi naman po niya agad binibigay yung isang bagay hangga't hindi pa po naaayon sa atin or hindi niya pa po kalooban. Then next slide po. Ayun, God is the Word. So, bakit nga ba God is the Word? Pagka po kami, nagba-Bible study, madalas ko po itong marinig sa pastor po namin, kila Pastor Steph, Pastor Chris, kila Pastor Anthony. Madalas ko po ito naririnig na God is Word. The God is Word. Sabi po sa talata ng 1:6 verse 1 to 5, nang pasimula siyang ay berbo, at ang berbo ay sumasa Diyos, at ang berbo ay Diyos. Verse 2, ito rin ang pasimulay sumasa Diyos. Puputulin ko muna po dito sa verse 2. Di ba po, sinabi niya po dito sa verse 2 na ang Diyos ay ang salita at ang Diyos ay ang berbo. Iisa lang. Kumbaga ang ang po dito is yung mismong binabasa po natin na Biblia, ayun na po yung yung Diyos eh. Ngayon, doon na po papasok yung una ko pong puntos na kapag tinanggap mo po yung Panginoon sa pamamagitan nga po ng pagbubulay-bulay sa salita ng Panginoon, sa pagbabasa sa araw at gabi, doon na po papasok yung pagkaaroon po natin ng pag-asa sa mga problema dumadating sa atin. Kasi natuto po tayo na bumasa ng kanyang mga salita dahil po kapag nagbabasa po tayo ng Biblia, ang Diyos po ay ang salita na siyang gumagabay sa atin o sumasama sa atin sa kabila ng pagbabasa natin ng Bible. Nagwo-work po siya doon while nagbabasa po tayo dahil ang Diyos mismo ay ang Biblia. Then, sa verse 3 po, ang lahat ng mga bagay ginagawa sa pamamagitan niya. At alinman sa lahat ng ginagawa ay hindi ginagawa kung wala siya. Nasa kanya ang buhay at ang buhay ay siyang ilaw ng mga tao. At ang ilaw ay lumiliwanag sa kadiliman at ito'y hindi napagunawa sa kadiliman.
Ano po, dito po, sabi po sa verse 3 to 5, ito na nga po yung kung papapasukin po natin ang Panginoon sa ating buhay, kung babasahin po natin yung kanyang salita, dahil ayun na po mismo, ang Biblia at ang Diyos ay isa. Ayun na nga po, doon na po tayo mamumulat, doon na po tayo magkakaroon ng di ba, kumbaga magkakaroon po tayo ng ilaw sa ating mga sarili dahil ang Panginoon po ay siyang yung mismong salita na binabasa po natin sa araw-araw. Magkakaroon po tayo ng mas maayos na pamumuhay, magkakaroon po tayo ng hope and joy sa ating sarili. Magmula po nang malaman po natin ang salita ng Panginoon. Nagkakaroon po tayo ng peace sa ating mga sarili. And syempre, yung binibigay na karunungan ng Panginoon is napakalaki pong bagay bilang mananampalataya, lalo na po sa atin po sa panahon ngayon. Isa blessings po sa atin na mga nananampalataya na binibigyan po tayo ng Diyos ng karunungan na maunawaan yung kanyang salita. Then, pa-next po ako sa next slide po. Yan. Ito po yung supporting verse ko po sa talatang ito is Josue 21 verse 43 to 45. Kaya ibinigay ng Panginoon sa Israel ang lahat ng lupain na ipinangako niya sa mga ninuno nila. Sinakop nila ang mga ito at doon nanirahan. Binigyan sila ng Panginoon ng kapahingahan sa mga kalaban nila. Hindi sila natalo ng mga kalaban nila dahil pinagtagumpay sila ng Panginoon. Sa lahat ng kalaban nila, tinupad ng Panginoon ang lahat ng ipinangako niya sa mga mamamayan ng Israel. Dito po, makikita po natin ang pangako po ng Diyos is tunay. Kung tayo po ay papapasukin po natin siya sa ating buhay. Tulad nga po ng ginawa niya sa mga Israelita ang panahon po ng digmaan. Kung papasukin po natin ng Diyos sa ating buhay, makikita po natin na totoong mag-work po. Hindi po siya yung tulad ng pangako ng tao na napapako. Which is ito po ay pangako ng Panginoon na siya pong tunay at hindi man po nabigo kailanman. Ito po ay isang patunay na kung tayo po ay susunod at papapasukin ng Diyos sa ating buhay is to follow up na po ang mga bagay na ipinapanalangin po natin. Basta po ito ay makakabuti at totoo sa ating mga puso. Next slide po, brother. Ayan. God will fulfill it all. Ang sabi po sa unang Pedro 5:10 sa ASND version, maikling panahon na lang ang paghihirap ninyo. Pagkatapos nito, tutulungan kayo ng Diyos para maging ganap ang buhay ninyo at siya rin ang magpapatatag at magpapalakas sa inyo. Dahil siya ang pinagmumula ng lahat ng pagpapala, pinili niya kayo upang magkabahagi rin sa walang hanggang kaluwalhatian niya at sa pamamagitan ng pakikipag-isa ninyo kay Kristo. So, malinaw po na sinasabi sa unang Pedro 5:10 na kapag pinapasok po sa maikling panahon ng pagtitiis po natin bilang mananampalataya dito sa mundong ibabaw, which is kasama na po dyan yung mga problema na kinakaharap po natin sa araw-araw na struggles, temptation at mga ano pa pong gawa ng mundo dito sa mundong ibabaw na lahat na naging tukso para sa ating mananampalataya. Siyempre po, pag pinapasok na po natin ang Diyos sa ating buhay, nandiyan na po yung mga suliranin na tinatawag natin sa araw-araw na ating buhay bilang mananampalataya. Diyan na po papasok ngayon yung mga problema na pinagdadaanan ng bawat isa, which is part po talaga ng pagiging Kristiyano at pananampalataya natin. Kasi po, dito sa mundo, wala pong madali, lalo na nasa katawang lupa tayo. Pero dahil nga po sa tulong ng Panginoon, kung papapasukin po natin ng Panginoon, tatanggapin po natin siya at pag-aaralan po ang kanyang mga salita. Doon na po papasok yung guidance ng Panginoon, protection, karunungan, na mga sinabi ko na po, pinagpauna ko na kanina sa mga
una kong puntos. Doon na po papasok yung yung work ng Holy Spirit sa atin kung tatanggapin po natin at papasukin ng Panginoon sa ating buhay. Dahil po, sabi nga po kanina sa talata po na yung Panginoon is hindi po siya nangangako lang na parang pangako lang bilang tao. Hindi po siya napapako, bagkus ito'y tinutupad ng Panginoon at pinagtatagumpay niya ang talagang mga sumusunod sa Kanya. Kagaya po ng mga ginawa niya sa mga Israelita na kung tatanggapin po natin siya, makikita natin na ang Diyos ay pinagtatagumpay. Bagamat may mga balakid sa buhay na kinakaharap ang bawat isa, ang Diyos po ay hindi po aalis sa ating tabi. Di ko po nalagay ito sa presentation ko, pero maihalin tulad na lang po ito sa buhay po ni Job sa Lumang Tipan, na kung makikita natin, andun po yung struggle bilang Kristiyano magmula nung pinapasok na po ni Job. Si Job po ay tapat po na lingkod ng Diyos. Makikita po natin yung struggle na kinakaharap ni Job. Magmula po nung pinapasok niya po yung Diyos sa kanyang yung Diyos sa buhay niya. Nandun na po yung mga balakid Given na po yun dahil bilang mananampalataya, itetest po tayo ng problema. Pero sa kabila po ng lahat ng yun, kung tayo po ay merong kaalaman sa salita ng Panginoon, which is tinanggap natin, pinapasok natin siya sa buhay natin, sa pagbabasa po natin ng Biblia, sa ganung pamamaraan po, tinanggap na po natin yung Panginoon. Ayun na po isang factor ng pag-accept sa Kanya. Then to follow na lang po yung pagsunod sa mga bagay na gusto ng Panginoon. Kailangan po natin muna tanggapin yung papasukin yung Panginoon sa buhay natin. Nang sa gayon, kung dumaan man po yung mga ganun suliranin sa buhay tulad ni Job, isanda po tayo at hindi po tayo madidisip ng kaaway. Bagkus alam natin sa ating sarili na ang bawat pangyayari sa ating buhay, kung talagang tayo sumusunod sa Panginoon, is allowed po ni Lord. Lahat ng mga bagay na pinagdadaanan natin. Siya po ang magpapasya at siya po ang magtatakda. Ayun po. Ayun po bilang Kristiyano is ayun po yung matututunan natin sa ating mga sarili. Dahil sa pagpapasok po natin sa buhay, pagpapasok po kay Lord sa ating buhay, ayun po yung isang factor na binibigay ng Panginoon is karunungan mula sa banal na Espiritu. Ayun po yung gift sa atin ni Lord. Then, pa-next slide po ako. Ayan. Ito po is ang aking supporting verse sa Mateo 11, 28 to 30. Maikling panahon lang ang paghihirap ninyo. Pagkatapos nito, tutulungan kayo ng Diyos para maging ganap ang buhay ninyo at siya rin ang magpatatag at pagpalakas sa inyo dahil siya ang pinagmumulan ng lahat ng pagpapala. Pinili kayo upang mali po yung na-type sa Pero ang po niyan is yung sa Mateo, sabi po sa Mateo 11:28 to 30. Ang Diyos po yung nagbibigay ng kapahingahan kung tayo po ay lalapit po sa Kanya. Kumbaga, sabi nga po doon, lumapit po ang mga lubhang nabibigatan at bibigyan po ng kapahingahan ng ating Panginoon. Yun po yung sinasabi sa Matthew 11:28 to verse 30 po, na bilang Kristiyano tayo, hindi naman po tayo pababayaan ng Panginoon once natin nanggap po natin siya sa buhay natin. Dahil bilang Kristiyano, tayo po ay mahal ng Panginoon, magmula pa po nung kahit hindi pa po natin siya tinatanggap, kasi po, ang Panginoon po ay tunay na mapagmahal. Binibigyan niya po ang chance na ang bawat isa na makakilala sa Panginoon kung papasukin po natin siya sa ating buhay. Siyempre po, ang Panginoon po ay may gumagamit po ng ibang instrumento, kagaya na lang po ng mga pastor na nagbabahagi po ng salita ng Panginoon. Then, ipinapamalakaya po yun sa mga taong sa tinatawag pong unbeliever. Sa ganun po na pagbabahagi nila ng salita ng Panginoon,
papasok na po dun yung ano, pagtanggap po ng ano, ng mga tao. Dun na po magmumula yung pagpasok ng ano, sa simpleng pakikinig na yun, sa simpleng mensahe na yun. Dun na po papasok yung ano, pagtanggap sa Panginoon. And ayun po is sobrang ano po nun, given ano po nun, sobrang napakalaking blessing po nun bilang ano sa mga unbeliever po. Kasi po ayun po ay buhay na kaloob ng Panginoon pagka pinapasok po nila ang Panginoon sa kanilang mga buhay. Ma-share ko lang din po kagaya po sa akin nun, nung ano nga po, nung hindi pa po ako nakakakilala sa Lord. Yung buhay ko po is wala pong direction and which is magulo po. And then nung time na ganun din po, nakarinig po ako ng salita ng Panginoon pagmula po sa pastor is gamit po, which is gamit po ni Lord. Alam ko po na yun po ay hindi nagkataon lamang bagkus yun po ang nag-lead para kung nasaan man po kami ngayon na nakakilala po sa Panginoon, which is ayun po, malayo na po sa dati. Kumbaga, ano na po, may guided na po ni Lord. Ayun po ay dahil sa ano po, pagpapasok po ng Panginoon sa ating buhay, sa aming buhay po. Ayun po yung naging regalo ng Panginoon, yung ano, mamulat kami sa kaligtasan na pinagkaloob niya sa bawat isa na kanyang mga anak and mamulat sa tama at mali. Ayun po ang isang give na regalo na kaloob ng Panginoon. Pagmula po nung pinapasok po natin siya sa ating buhay. And ayun nga po, nagmula din po yun sa pagbabasa ko po ng Bible noon nung ako'y 16 years old po. Doon na po ako nagkaroon po ng kaalaman na kung ano po yung tama sa mali at kung ano po yung tunay na kaloob ng Panginoon. Which is ayun nga po yung buhay na walang hanggan na hindi yun na bibili po ng kahit anong bagay. Bagkus nakukuha lamang po sa Panginoon pagka tinanggap natin at pinapasok po natin siya sa ating buhay. Then sa akin pong pagtatapos, di ko na po nalagay po yun sa screen. Pero po, ang sa akin pong pagtatapos, pag tayo po bilang bilang sa mga kakilala po natin na unbeliever or sa ating mga sarili, kumbaga tayo po ay yung parang magiging instrumento ng Panginoon sa mga tao hindi pa nakakilala para matanggap nila at mapapasok nila yung buhay sa ating Panginoon. And ni-encourage ko po ang bawat isa na huwag magsawa na magbahagi ng salita ng Panginoon through social media man yan or sa mga kakilala natin. Wag po tayong magsasawa na bahagian sila ng Word of God. Dahil sa kabila naman po nun, hindi tayo pababayaan ng Panginoon at naniniwala po ako na sa kabila ng journey na yun, kagaya po ng ginagawa natin ngayon, kasama po natin si Lord na nag-share ng kanyang mensahe na para mapalakaya pa po sa ibang mga taong hindi pa nakakakilala. Ayun po ay ang aking ayun po yung aking ano pagtatapos sa ano po ngayon sa preaching ko po ngayon na ito. And maraming salamat po. And then bago po magtapos ang lahat, inaanyayahan ko po muna na samahan ako sa maiksing panalangin para po sa pagpapuri sa ating Panginoon. Yes, Lord, Father God, maraming salamat po, Diyos Ama. Maraming salamat po, Panginoon, sa blessings, Panginoon, na natanggap po namin, Panginoon, sa hapong ito, Panginoon, at sa mga nakinig, Panginoon, na bless them, O Lord God, Panginoon. Layo mo sila sa kahit anumang kapahamakan, Panginoon, sa tukso, Panginoon, sa anumang gawa ng kalaban, Panginoon, ilayo mo sila, Panginoon. Ingatan mo sila, Panginoon, sa anumang panganib, Panginoon. Panginoon, naway ang mga sinaysay, Panginoon, po ninyo, Panginoon, ay mag-work po sa kanila, Panginoon. Tumanim po sa kanila, Panginoon, sa bawat nasa labas po na screen ito, Panginoon. Ikaw na po, Panginoon, ang mag-bless, Panginoon, ang provide ng pangangailangan nila, Panginoon. Spiritually, mentally, Panginoon, especially, Panginoon, ang inyong salita, Panginoon, ay mag-work sa kanilang buhay, Panginoon. Kaya lamang, Panginoon, maraming salamat po. In Jesus' name we pray, lahat po ay magsabi na Amen. Amen po. Okay na po.
nagkakasala. Ako'y iyong patatawarin at itatama sa maling nagawa. Walang makakapigil sa aking damdamin na ipapadama lagi sa'yo. Kahirapan man, tabako, kamatayan, walang makapag-iwalay sa pag-ibig ko sa'yo. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay wala nang pasan, dahil sinabi mong ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala nang makahadlan. Yan ang tapat mo salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo'y mananatili ito. Kahit ano man ang pagsubok ay malalampasan, dahil sinabi mo ikaw ang aking kalakasan. Sa iyong salita'y wala na. Yan ang tapat mong salita, lagi mong ginagawa mula noon hanggang ngayon. Magpakailanman, kailanman ay di nagbabago ang iyong mga pangako. Magwakas man ang mundo